Pag Sabado nga mga parts, matumal. Mahirap kumita ng malaki. Pero minsan, may Sabado na maganda. Yung swerte ka mga parts, kikita ka pa rin ng malaki kahit na Sabado. Sa ano naman, sa L300, pwede bang palitan ng makina na di gasolina na mga parts? Eh, ba't nyo papapalitan ng makina na di gasolina? Magastos yun. Marami kayong i-convert dun. Tsaka mahal ng makina ngayon mga parts. Maganda, bumili ka na lang ng Suzuki Carry. May sasakyan naman na FB van na di gasolina siya. Yung Suzuki Carry, gamit ni George Stevie, panoorin nyo. Yun yung sasakyan na gamit niya. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. June 20 ngayon, Saturday, 2026. Time check, saktong 10 a.m. First booking namin from Santa Monica going to Batasan Hills sa halagang 600. Ang layo ng pickup location ay 2.1 km. 1,000 kg to. Priority booking. Papunta na kami sa may pickup location. Sabado ngayon mga parts, hindi tayo umaasa na malaking kikitain natin. Pero susubok tayo ngayon. Pickup mga parts, first booking. Mga gamit sa event. Ayan na mga parts, pickup natin. Mga gamit sa, sa party yata ito. Yan, okay. Okay, na-pick up na natin yung first booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 11 km. Alright, let's go! Yung ETA natin mga parts, papunta ng Batasan ay 31 minutes. Bali sa Commonwealth tayo dadan. Shortcut tayo ng Jordan kasi yung papuntang sa Barte, matraffic ngayon. Ito na yung Carino Highway mga parts. Kanan tayo. May nagtanong sa atin mga parts subscriber natin. Ang tanong niya, ano daw ba magandang gawin para hindi raw mahuli ng asbo? Tsaka pwede daw ba palitan yung makina ng L300? Papalitan daw ng di gasolina na makina mga parts. So, pwede daw ba? Yun yung tanong niya. Pero mamaya na sasagutin yan pag natapos na namin yung first booking mga parts. Para masaya. Dito tayo dadaan sa may Jordan. Pasok tayo. Kasi dyan sa may stoplight dyan papuntang Maligaya ba yun? Sa may LTO. Matraffic. Kaya dito tayo sa shortcut. Pero may bayad dito 5 piso mga parts. Sa araw 5. Sa gabi libre na eh. Pag tumutong alas 6 wala nang bayad dito. Nakadaan na ba kayo dito sa Jordan Plains? Sir, dyan na kami Ay, hindi naman si sir ngayon. Kasi asin namamara yun eh. Drop off tayo mga parts. First booking 11:17 700 na lang. 600 yung yung booking. 25 na lang isang tao. Yan na, binababa na yung Shoutout. Nag-vlog ako sa YouTube. May tip tayong 100 sa first booking natin mga parts. Ngayon nag-aabang kami ni tatay ng pang second booking namin. Update ko kayo pagka meron na kaming second booking. Time check, 11:29 a.m. May nakuha na kaming second booking. From Commonwealth going to Mandaluyong sa halagang 559. Ang layo ng pickup location ay 3.9 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Pick up tayo, second booking. Ano mo Pablo? Pala, puwan pala. Pagilid, parang pahiga dito. Pagilid. Pahiga, yan. Yan yung pick up natin mga pards, second booking. Doon na bayad yan sir, no? Opo. Kabayad kayo kagad, sir. Oh, sige, salamat. Alright mga pards, na-pick up na natin yung second booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 18 km. Alright, let's go! Okay, continue na natin mga pards. Yung tanong kanina na ano ba magandang gawin para hindi mahuli ng asbo? O pwede ba palitan yung makina ng L300 ng pandi-gasolina mga pards? Wala natin magagawa sa asbo mga pards kasi kasama na sa hanap buhay natin yan eh. Ang pinakamagandang gawin dyan ay iwasan natin syempre para hindi tayo mahuli. Kung alam nyo may asbo dun sa lugar na pupuntahan nyo, dadaanan nyo, huwag na kayong dumaan. Umiwas na kayo dun mga pards. Basta tandaan nyo lang yung mga lugar na mga pinupwestuhan ng asbo, ganyan. Pagka nadaanan nyo, meron dun, no? Tandaan mo na yun na lagi nang pupwesto yun dun. Pero papalit-palit din ang pwesto yan. Kaya minsan mabubulaga kayo. Kahit ako tagal ko nang bibiyahe, nahuhuli pa rin ako nabubulaga pa rin ako
Kaya maglaan kayo ng budget nyo para sa ASBO. Iba yung pang-maintenance, iba yung pang-ASBO pag nahuli kayo. Budgetin nyo na lahat yan para sigurado kayo. Sa ano naman, sa L300, pwede bang palitan ng makina na di gasolina na mga parts? Eh, ba't nyo papapalitan ng makina na di gasolina? Magastos yun. Marami kayong i-convert doon. Tsaka mahal ng makina ngayon mga parts. Maganda, bumili ka na lang ng Suzuki Carry. May sasakyan naman na FB van na di gasolina siya. Yung Suzuki Carry, gamit ni George TV, panoorin nyo. Yun yung sasakyan na gamit niya. Pero at least mga parts, safe kayo sa ASBO. Pag yun ang gamit nyo kasi di gasolina yung sasakyan na yun. Nasa may Commonwealth na tayo mga parts. Along, Holy Spirit na. Commonwealth, Holy Spirit. Deliver natin Mandaluyong. Mag-i-EDSA kami. Diyan sa malapit sa Bonnie Avenue, Mandaluyong. Yung deliver natin. Pag Sabado nga mga parts, matumal. Mahirap kumita ng malaki. Pero minsan, may Sabado na maganda. Yung swerte ka mga parts, kikita ka pa rin ng malaki kahit na Sabado. Saktong alauna mga parts, drop off tayo second booking. Nasa may basement 1 tayo. Ayan pinipick up na nila sir. Sa catering pala to, catering. Pinadala sa inyo yung bayad sir? Ha? Gcash po. Gcash. Pagkating sa taas mga pards kasi sabi sa akin, yung second booking, magbabayad daw ng bayad Gcash. Hinintay namin 15 minutes na. Wala pa yung Gcash sir para makalis sana na kami. Kaya si Tomboy magbabayad. Oo nga po, sir po. Tinawagan ko, binabaan lang din ako. Sabi ng pick up, ipakas ko daw kasi yung pala matagal pala magbayad. Sige, listen na. Sige, salamat. Thank you po. Okay. Okay mga pards, after 5 minutes, na-send na. Bali kailangan pa ng response sa taas para asikasuhin na agad. Sa palagay ko, yung mga nasa taas, tsaka yung kausap ko na tomboy, wala rin siguro siyang pera mga pards Hula ko, pinasa ko sa kanya, ipinasa niya rin. Ganun siguro nangyari. Kasi mga tao lang sila dito mga nag-a-arrange lang. Siguro yung nagbabayad, yung pinakaano nila, yung may-ari, ganun, nasa bahay o wala dyan. Kaya matagal yung pagbayad nila. Time check, 1:51 PM. May nakuha na kaming pang third booking. From Makati, going to Talipapa, going to Sauyo. Sa halagang 823. Ang layo ng pickup location ay 1.9 km. 1,000 kg to. Priority booking. Isang pick-up, 2 drop-off tayo mga pards. Papunta na kami sa may pick-up location. Pick-up tayo mga pards, third booking. Yan yung pick-up natin Bali sir, sa first drop po. Sa unang drop, ayan. Ito po. Sige, ito. Second drop, ito. Drop po, ito po. Ito. Sige, okay. Bali, may kukunin din po tayo dun sa may office po namin. Sa kapila. Sige. Masaya na. Sakay na sabi na kayo. Okay, na-pick up na namin yung third booking namin. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 18 km. Alright, let's go! Papunta tayo mga pards sa unang drop-off natin. Dalawang drop-off natin May nag-comment sa atin na follower natin mga pards. Ang sabi niya, Pards, next vlog, kwento mo naman mga problema na encounter nyo habang nagdi-deliver. Nahuli na ba kayo na para nasiraan, mga ganon? Shoutout na din kay Brelia Francis Ducha, anak kong TikTourist. O mga pards, sa pag-deliver namin, marami na tayong encounter na mga problema. Gaya ng pagdating mo sa drop-off, hindi mo makontakt yung drop-off location, yung mag-receive. Minsan tawag ka ng tawag, lang siya, ring lang siya ng ring. Kung minsan naman, talagang hindi makontakt, out of coverage yung cellphone, mga ganon mga pards. Pagka ganon, tatawagan namin yung nag-book. Kasi madalas alam nang nag-book kung paano sila kukontakin yung receiver. Marami na mga problema mga parts pagka nag-deliver kami. Gaya ng napagbibintangan tayo na gaya ng huli, nang babastos nga, ganyan. Ng mga client, pagka may gusto sila, hindi nasunod, nagagalit. Tapos nagiging masama na tayo. Pagkatapos meron na rin na-encounter ako dati. Napagbintangan ako, magnanakaw mga parts. Ninakaw ko daw yung items. Nung pa ako noon, Lalamove Rider. Yung deliver ko kasi, mga sausage, mga parts. Nakapack, naka-plastic siya ng kulay puti, nakabalot. Ngayon dineliver ko. Yung nag-receive naman, okay naman, ni-receive niya. Ganun pa rin yung pagkaka-receive. Kung paano niya binigay sa akin ng pickup, ganun ko rin dineliver sa may receiver. Aba, nung gabi na mga parts, tumawag sa akin sila Lalamove. Sabi, nag-report daw yung client kasi kulang daw yung dineliver kong sausage. Binalik yung booking kasi tinapos ko na Tapos binalik sa akin yung booking. Tinawagan ko yung nag-book. Yung nag-book, siya rin nagpa-deliver sa may pick-up. Tinawagan ko, bakit mo ninakaw? Ganoon na agad ako mga parts kung bakit ko daw ninakaw. Sir, hindi ko po ninakaw yun. Bakit po ba nangyari? Kulang yung dineliver mo Nag-iiyak yung yung pinag-deliveran mo. Babae yun
Nag-iiyak siya kasi kulang daw yung diniliver. Ninakaw mo daw. Ginano na agad ako, ninakaw ko daw. Tapos nagsalita siya bigla ng ano, kayo yung mga salot sa mga hanap buhay namin eh. Ginanon ako. Grabe, sakit magsalita. Eh syempre bilang delivery tayo, hindi na rin ako lumaban ng sagutan. Sabi ko na lang, sir, hindi ko po pwedeng bawasan yun, sir. Sabi ko, di ba bilang nyo yun? Tapos bilang din ng drop-off location yun. Ba't ko ba bawasan yan, sir? Sabi ko ganun. Sabi ko, sir, sino ba nagbalot nun, sir? Ikaw ba yung nagpack nun? Hindi, yung asawa ko. Oh, sabi ko baka kulang po yung pagkakabalot ng asawa nyo. Kasi kung paano nyo binigay sa akin yan, ganun ko rin po binigay sa drop-off location yan. Sabi ko ganun sa kanya. Pagkatapos sabi niya, oh sige, ganyan na, bayaran mo na lang. Ginanon ako. Eh, syempre, para matapos natin, kasi sabi rin nung lalamove sa akin, ayusin ko na lang daw yung problema para maayos, matapos na raw. Eh, di nasa isip ko, sige na, kahit hindi ko ninakaw yan, bayaran ko na lang, sabi ko. Sausage yun, mga birds eh. Sausage lang na nakawin ko pa. Kumakain din naman ako ng beef steak. Steak pa yun, mas masarap sa sausage. Tapos sausage lang na nakawin ko pa. Di sabi ko, sige sir, babayaran ko na lang sir. Iatid ko rin sa may ano. Meron pa ba kayong 3 pirasong sausage? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, wala na eh. Isang pack na lang eh. Kasi 3 pack daw yung nawawala mga parts. Yung kulang. Di ko lang masabi sa kanya, kita mo, kulang na pala yung mga items nyo. Baka kinulangan nyo lang talaga eh. Yun ang isip ko dun eh. Pwede nagkamali sila sa pagbilang o yung drop-off location nagsinungaling, binawasan. Tapos ipinataw na lang sa akin eh. Pwedeng ganun mga parts eh. Kaya ginawa ko, tinapos ko na lang. Binayaran ko mga parts. Pero yung isa libre. Kasi sabi nung pick-up, sige wag mo na bayaran yan. Binigyan niya ako ng isa. Yung kulang na lang bayaran mo, balik mo sa ano yan, sa may drop-off location. Binayaran ko yung dalawa. Nasa 300 plus din nata. Parang 180 isa eh. Parang ganun. Yung isang pack niya, di 360 yung dalawa. Pagkatapos sabi niya, kung nahuhuli ba? Nahuhuli na rin tayo. Siyempre ilang beses lang tayo nahuhuli mga parts. Dito nga sa may wallet ko, ang dami ko ng ticket dito eh. Mga DC-20 na to. Nakaipon din mga parts. Kasi hindi ka daw driver pag hindi ka nahuhuli. Ganun ba yun? Tama ba kasabihan yung tay? Kailangan pag driver ka, magkapahuli ka. Nahuli talaga. Lagi daw talaga nahuhuli pag driver ka. Driver din ako, marami huli yung nabot ko. Pero nung araw, mura pa, 10 piso lang yung violation. Ngayon, 500 na eh. Ayun, tapos, nasisiraan din kami mga parts. Pag nasiraan kami, kasama sa vlog yun, sinasabi namin. Pero bihira kami masiraan sa kalsada. Kasi, mini-maintain ni tatay itong sasakyan. Siya nagme-maintain nito. Kumbaga, bago kami umalis, chine-check up niya na. Pero meron on the spot, habang may biyahe tayo, nasisiraan din kami. Kaya ganun, kapag biyahe rito mga parts, marami ka talagang may encounter. Drop off tayo mga parts, pangatlong booking. 3:28 PM tayo dumating dito. Baba lang natin yan. Unang drop off. Mga parts, bababa na. Yung nasa twist box, hindi na yun? Hindi na po sir, iba yun eh, sa ibang ano. Yan ang mga parts, picturean natin. Alright mga pards, papunta naman tayo sa may sunod na drop-off natin. Ang layo ng drop-off location ay 1.1 km. Alright, let's go! Aba, okay mga pards ah. Okay. Lapit na ng drop-off natin. 1 kilometro lang pala. Buti na lang, nagkaganon. Mabilis tayo matatapos sa third booking natin. Drop-off tayo mga pards. 3:40 ng hapon. Ito tayo sa drop-off ng pangalawang drop-off natin. Deliver lang natin to. Alanganin yung lugar doon, walang paradahan. Yung sakyan namin, nandun yung gate eh. Ngayon, 2-way lang Traffic pa. Dalawang ano lang naman, nalaglag. Ay, naku. Traffic eh. Wait naman na yun, Bed, picture ako na lang. Ayan ang mga parts. Ano po dyan nyo? Hindi. Ito lang yung mga items na picture ko lang. Nagbumotovlog ka rin pala ya? Oo. Alright, 3:43 PM natin natapos yung pangatlong booking natin, dalawang drop mga parts. Dito pala yan sa may Sauyo, Novaliches. Halos magkatabi lang sila ng magkalapit lang sila ng drop. Kaya maghahanap ulit kami mga parts ng pangapat na booking namin. Kaya pa natin maka 2,500 dito nakita. Kaya pa tayo 2,000 mahigit. Hanggang mamaya. Mamaya pa Hanggang mamayang bukas pa, makadalawang libo pa tayo. Time check, 3:50 PM. May nakuha na kaming pang-apat na booking. From Talipapa, going to Manila, sa halagang 507. Ang layo ng pick-up location ay 2.2 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Ayan yung pick-up namin mga pards, railings lang. Picturean natin.
Ayan, okay. Alright mga pards, na-pick up na namin yung pang-apat na booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 12 km. Alright, let's go! Wala akong makuha ang kasabay mga pards kasi hapon na. Naghintay pa nga kami doon kasi itong railings, kailangan pang bayaran bago kami umalis. Kaya tagal magbayad nung receiver nito, via GCash. Kaya nag-abang-abang pa kami doon ng booking habang hinihintay namin magbayad ng GCash. Yung drop-off location, wala talaga eh. 12 km lang naman, diretso na muna namin siguro to. Hapon na eh. Tapos pabalik, hanap ulit tayo. Tapos na tayo sa Carino Highway na matraffic. Nung kabila naman na matraffic ngayon, sa kabila, ang haba ng traffic mga pards. Kabilaan eh. Grabe yung traffic ngayon. Drop off tayo mga pards. Pangapat na booking. Hindi na magkasya yung sakyan sa bungad dito. Masikip po. Ba masabit eh. Buhatin na lang namin. Tatay. Magaan lang naman na aluminum na railings. Tsura ko sir ha. Time check, 5:18 PM. May nakuha kaming pang-5 booking from Manila going to Diliman sa halagang 498. Ang layo ng pickup location ay 1.7 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Ang init mga pards. Papaypay kami ni tatay. Grabe. Pick up tayo mga pards. Pang-5 booking. Yan pala. Kama. Hapon na mainit pa rin. Hapon na mainit pa rin. Grabe. Picturean natin, picture. Sa YouTube, sir, Pards Cleto TV. Sa Facebook, Pards Cleto TVE. May i yung dulo. Facebook. Okay. Alright, na-pick up na natin yung pang-5 booking. Papunta na kami ng drop-off location. Ayun, ang drop-off location ay 11 km. Alright, let's go! Banat na lang ng banat, mga pards. Kahit mababa yung mga booking nilalamog ngayon. Basta malapit sa'yo yung pick up, tapos okay na sa'yo yung drop-off, kunin mo na. Kaysa maghintay pa tayo ng matagal. Kabang ng booking na malaking pamasahe, wala talaga. Bihirang-bihira may lumabas. Nag-uunahan pa pagka may lumabas. Okay, salamat sir. Yeah, banat. Drop off tayo mga pards. 650 May mga laban sa loob. Ay ba? Okay, thank you sir. Pa-diesel tayo mga pards. 800. Okay, diesel. Mag-income reveal na tayo. Tapos na kami magpa-diesel. Bale, naka-5 booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,381. Tapos nakakuha kami ng 100 plus na tip eh. Pag inad natin dito, sabihin natin naka 2,500 na lang kami. Pagkatapos, bawasan natin ng 800 na diesel at 200 na pangkain. Bale, 1,000 yun. 2,500 minus 1,000 equals 1,500. Ayun mga pards, naka 1,500 kami ngayon na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila alamog. Okay na rin mga pards, kahit papano, kumita tayo ng 1,500 ngayon, Sabado. Tsaga-tsaga lang tayo, basta araw-araw may kita. Minsan, sakto lang, minsan maganda yung kinikita natin, ganun lang. Basta araw-araw bumibiyahe tayo, meron din kahit papano mga parts. O ayun lang, kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat!